may gagawin pala ako, ba't ba ako nakatulog? Okay, pag-agising mo sa umaga, ako, meron ako appointment ngayon. Kailangan di ako malate. Stress na ho yun. Ano mang pag-iisip natin na nagbigay sa atin ng bilis ng tibok ng puso natin, yun, ibig sabihin na i-stress na ho tayo doon. Okay? Kung kaya yung ating appointment, nagpo-pop up tayo sa appointment, na-stress na tayo. And, tinatawag na continuous exposure to environmental hazards such as yung mga chemicals, mga mercury, aluminum, yung mga basta toxicity. Usok, hindi lang usok ng sigarilyo. Usok sa panahon na to, maraming pinausukan. Pollution. Dahil, yun, isa paborito mo yata yun. Yung di ba maitim-itim na sa usok? Opo. Ayaw mo ng sigarilyo, tapos kumakain ka ng pinausukang manok na halos mangitim na sa usok. Ang dami kayang poison, toxin sa usok. Tapos pag hindi masunog-sunog, siyempre hindi masarap kasi parang hindi paluto. Kailangan medyo sunog-sunog. Kaso, bago nasunog ang lechong manok, sandamakmak na usok na ang napunta sa kanyang balat. Sabi na isa, huwag mo kainin ng balat, yung loob na lang. Hindi ka na makakalusot kasi yung antibiotics ng manok, habang ito'y pinapalaki at pinatataba at ibibenta na. So, ibig ko sabihin, yung mga accumulation, doon pa lang sa loob, pera pa yun sa labas. Yung mga antibiotics sa manok. Alam mo, sabi ng presidente ng Poultry Association sa Amerika, for every 1,000 daw ng manok, ang pang-12 ay namamatay sa cancer paralysis. O ha? Diba? Kaya, ibig sabihin nun, kung na-tiyempan mo pang 100 pala yung makakain mo, di may cancer paralysis. O, diba? So, in other words, sabihin naman, organic chicken ika ako. Sige, lesser evil. Yan yung mga nasa free range na pag-alaga. Meron naman talagang alagang manok. Hindi yung alaga sa probinsya. Kasi sa probinsya, oo nga, nakakawala nga yung manok mo, native nga. Pero may kwento ako. Yokay. Meron akong, doon ito sa Mindoro nangyari. Meron ako doon isang kakilala ni Sinerde, nagkwento. Alam mo na ang Pilipino, pag umuwi ng probinsya, pinagpapatay ng manok yan. O nagprito. Fried chicken. Kaya lang, nung kakainan na yung pitso, yung dip-dip, di ba, hiniwa mo na kasi luto na yun. Merong lumabas na uod na buhay. Aray. Anong klase yun? Bakit gano'n? Siguro, di ba yun kung makapal ang pitso, medyo kaloob-looban siguro, hindi naman naabot ng init, pinakamainit na apoy. Kaya delikado. Alam mo, wala noon, hindi na siya kumain ng manok kahit pa sa probinsya. Kasi sinasabi natin, yung dito, yung manok dito sa Manila, okay kasi alaga naman ika yun galing sa poultry. O sige, okay na yung sa probinsya. Kaso, gano'n naman yung natagpuan niya. Buhay na uod, nasa gitna ng pitso. Sa Matapi na rito na yun. Ewan ko ba, bakit gano'n. Tapos yung isa namang empleyado ko, sa probinsya, pag nagkakatay ng hayop, di ba lahat ng kapitbahay nakikikatay? Kahit makabunot na isang balahibo, para pag-uwi, meron ng kaperaso. So, gano'n ang style. Yung empleyado ko, nagkwento naman. Ako naman nakihiwa din. Meron butlig daw yung baboy. Ginawa niya, tinapyas niya, hiniwa niya. Punong-puno raw ng uod. Oo, yung pinaka butlig, pinaka-sis, na tinapyas niya. Panay daw uod na ikot-ikot-ikot. Yung parang siguro, parang naka-coil.
Kaya parang sis nga. Grabe. Meron naman akong isang kaibigan, kakilala. Yung pamangkin niya may poultry, bakery. Nagde-deliver sa mga restaurant. Kung bakit, yung baboy din buhay eh. Buhay yung dinideliver, di yung patay. Di nakatalikod daw yung baboy. Ang ginawa, hinila yung buntot ng baboy. Natanggal, nakita raw, naglabasan na yung mga uod doon sa paikot ng buntot. Naku, sabi raw ng pamangkin niya, naku, hindi ko na ito i-deliver. Buti may konsensya naman siya. Hindi niya na ibinigay yun doon sa restaurant na pinag-aaruhan niya. Ewan ko pa, pinikilabutan ako. Bakit ba? Ito ang sinasabi natin, pagkain gamot. Pero yun, hindi yung pagkain gamot yung ganun. Pagkain makakamatay. Dahil yung mga uod, kaya nga ba sinasabi ko yun. Dati carnivores ako, Jopay. Pero sa ngayon, kinukumpisal ko sa inyo. Na yung pagiging carnivores ko, sana hindi ako napasukan ng mga gano'ng mga bulate, no, diba? Kasi alam mo sa buong mundo, isa sa pumatay o pumapatay ng maraming buhay, isa po ang parasite. Yan po ay mga bulate. Sa ibang salita, bakit naman ikaw magkakabulate? Malinis naman ako sa pagkain. So, hindi ko na kaya sagutin yan. Kung kayo man ay malinis sa katawan, pero nagmanifest sa pamagitan po ng pagkakaroon ng bulate, parasite, or some other problems, hindi ko na kaya sagutin yun. Basta dito po, ang tinuturo ko yung option, solution. Kung kayo man ay may mga problema sa kalusugan, sa katawan, sa nakalipas na mga panahon ang buhay nyo, ang alam ko lang po dito, bagamat di ko may pangako sa lahat, pero we can do something. Although we cannot do everything, but we can do something about your health. Yun ang isang importante na kailangan parating ko sa inyo sa pamagitan ng pagkain gamot. Ngayon, siyempre, sa haba ng panahon ng practice natin, makikita natin, magkakaroon na tayo ng comparison. Compare dito, compare doon. O ha? Lahat ng comparison ay po pwede nating gawin. Oo. Dahil tayo naman ay may mga karanasan. So, ang pagpapagaling natin dito ng mga may sakit, okay? Pagpapagaling natin dito in a natural way, ay masabi ko na safe naman. At batay sa karanasan, marami na po tayong, kumbaga pinag-practicean ko ika nga, yung pagpasok sa pinto horizontal. After 7 days, vertical na naglalakad ng palabas. So, anong ibig sabihin nun? May pag-asa pa pala, kahit na sinabi na walang pag-asa, niluwak na ng ospital, huwag muna kayo mawala ng pag-asa. Kaya lang, hindi na ako tumatanggap ng bedridden, Jopay. Ang ano ko dito yung tawag niya, lifestyle. Yan. Yung mga mukha pang normal, ayun, mag-lifestyle na po tayo. Kasi alam niyo ito, yung aking procedure, ina-apply ito sa normal at saka abnormal. Kung abnormal na ang tao dahil sa mga sakit, ibig sabihin, parang hindi ka na normal na naglalakad, hindi ka na normal na, yung buhay mo ba? So, ang mangyayari po doon, dahil hindi normal, siyempre mukhang abnormal, ibig sabihin, ma-maintain natin. Yung hindi na natin hintayin na tayo ay may cancer, may mga tuberculosis o advanced tuberculosis, may maga ng mga arthritis, mga ganun ba? So, iba't ibang mga paraan ng pagpapagaling, meron ho tayo. Halimbawa, yung ika nga, wag naman yung balik-balik baloktot ng mga likod ha. Baka naman kuba na sa sobrang baloktot para naman ako nagmimilagro. Basta, importante yung alignment ng gulugod. Importante yan. Kasama po yan, yung structural, sinasabi natin, muscular,
dermatological. Aba, pagpapakinis pa lang ng balat, eh ano ka na, lamang-lamang ka na dyan. Dahil magiging flawless ka talaga. Okay? Then, eat you can, drink all you can. Ibig sabihin ng recipe ito, you can take as much as you can. Di limitado. So, in other words, kung pagsasama-samahin mo yun, baka hindi lang 10,000 ang magagastos nyo. But in this case, 5,000 lang package. Yan. Pero kailangan naka-schedule po kayo. Ang habol natin doon, para within 1 week, parang ginawa mo ng 1 month. Pero dahil minaximize mo, nag-drink all you can ka, yun ang kasi importante dahil kahit sa bahay kayo, hindi ko naman pinapakain ng kanin at ulam talaga yan, Jokay. May sabihin ko, i-maximize natin kung ano ang ibubuga. Kung sasabihin mo, nagugutom ako, ay nako, hindi ho. Hindi ho kayo magugutom. Unless magkikrave kayo kasi parang sanayan, di ba? Sanay ka, kumakain. So, makakagutom. Pero hindi ka talaga magugutom. Dahil, unang-una, isipin mo naman, 1 litro, kung hanggang 1 galon, maubos mo sa isang araw, paano ka pa magugutom? Hindi ka nga makakaramdam ng gutom doon eh, kung tutusin mo. Unless psychologically, alam mo, hindi ka kumain, you feel gutom. Yan. So, Fasting. So fasting. Para ka nagpa-fasting. Kaya lang, dito, in this case, yung recipe 1, ano yan eh. Baga, kino-compare ko sa muriatic acid eh. Ng Unidoro. Yes. Pero dahil hindi ka naman Unidoro, huwag kang iinom ng muriatic acid. Compare ko lang yun. Yes. Kumbaga, pati yung naknak, pati yung butlig na may nanana, may tubig-tubig. Alam mo na yun? Butlig. Mga sis, ganyan. Pagka ganun po, nasisip-sip po talaga yung mga palaman nun. Kaya, ang mangyayari po doon, matatanggal po yung mga formation, yung mga coming or formation ng mga butlig, turned into tumor, cancer, iba-iba kasi tawag yan. May polyps, may cyst, may tumor, ayan. Basta importante, sa Tagalog, bukol na maliit, bukol na malaki, bukol na malambot, bukol na matigas. Yan. Ano ba nadidevelop na palaman yan? Bukol na yan. Kuminsan tubig na mabaho, dugo na itim, nana, alam mo na ang kulay ng nana. In other words, sama-sama together yun. Doon sa tumor sa bukol, o cyst, or polyps, ano pa. Usually, ginagamit yung polyps sa mga sa ilong, sa, ano ba yan? Yung mga tracts ba? Mga digestive tracts. Pero usually, ang tawag sa diverticulitis, colitis, diverticulosis, mga gano'n. So, yan ay pare-pareho lang yung mga butlig-butlig, mga bukol-bukol, mga tumor-tumor, gano'n yun. Iba-iba lang yung tawag. Depende sa organs, depende sa nature ng pagka-butlig, pagka-bukol. Importante, kung wala pa tayong mga bukol, wala pa tayong mga tumor, ngayon pa lang, dapat preventive ka. Kasi napakahirap po talaga. Ako, pag nag-a-agonize kayo, lalo na kung kayo pupunta sa akin, pati ako nag-a-agonize sa totoo lang. Nakaka-stress. O kaya nga sabi ko, hindi ako tumatanggap na mga bedridden. Kasi as you agonize, I also agonize. Paano kung 10 kayo? Dinauna pa ako namatay sa inyo. Kaya, as much as possible, ang tinuturo ko dito, Super Ladies Macrobiotic Lifestyle sa pamagitan ng pagkain gamot. Kung normal pa kayo, umpisa na. Ngayon pa lang, mag-umpisa na kayo. Okay? So, palagay ko, Jopay, break muna tayo. Kung, di ba, ano na lang. Pwede lang po kayo mag-text sa 0920-1893782, 0920-1893782. Yung ating po tanggapan ng ating contact number na pwede yung tawagan, 442-3570,
3570. Pero si Super Lady po, meron po siyang hawak-hawak na telepono. Opo, anytime, anywhere. Kung may, kung may battery, pwede po tawagan yun. 871-4722. 871-4722. Mamayang hapon, today is Friday. Thank you, God. Today is Friday. Makita-kita po ito sa Matadong Santiago Building, Taft Avenue, Manila, sa tapat ng PGH. Ang ating health seminar. Opo, text lamang po kayo ha kung gusto mag-a-attend kayo para po makapag-prepare kami ng may promo po ba? Oh, 1 syempre. plus 1. Oo, dahil once a week lang sila pumunta. So, kailangan, kung mag-take sila ng, mag-ano sila ng trial pack, Yes. okay? Trial pack sila, meron silang plus 1 1 bottle, bottle lang. 750 rin yun. Yan ito. Diba? Kasi 1.5 yung isang litro. Ang dalawang kalahating litro, 750 isa. 500 yung blood maker. Kaya 1.5 plus 5, 2,000. Huwag yung panghinayangan ho yung mga pera na yan kasi unang-una ho, walang pinakasimpleng, pinakamatipid na paraan at buong katawan, kasali, kung ano man yung mga aray mo, sa tuhod mo, kasu-kasuan mo, may mga infeksyon ka, may infeksyon ka sa baga. Kaya lang, joke pa, yung sinasabi na 2,000, kung medyo malala nga ang kaso at chronic na, dapat yun ubusin sa isang araw. Yung trial pack, 1 day lang yun. So, kailangan bombahin mo yan sa loob ng 7 araw. So, 7 times 2 is 14. Kaya, kung meron ka pang mga protein diet, etc. diet, no? Na shortcutan to no? Powder form o granules. Yun, ititake mo for the whole week. Kaya lumalabas, yung standard expenses natin o procedure, ang expense yan, 18,000 yun. Mas malalim pa doon, chronic stage, malala, paulit-ulit, pabalik-balik, pinagsawaan na ng ospital, mga ganun ba? Without exaggeration, sinasabi lang natin kung ano status ninyo. 32,000 naman na uubos dyan. Kasi unang-una, ibang concentration, and more intake talaga ang kailangan. So, 8 araw yon. Now, meron tayong, siyempre hindi ko naman, bira ko man i-recommend yung halagang 56,000, yung 1 gallon a day. O, di ba? Bira naman po yun. Yun ay mga take-backable. Pero, kahit na take-backable, hindi naman kakayanin Jupay inumin eh. Kasi take-backable na nga yung tao eh. Meron tayong special offer, yung 5,000 per day. At yung gusto mo magpa-confine ng solo flight, solo ang kwarto, ibig ko sabihin, i-coordinate po ninyo sa akin. Kasi nakabukod ho ang price doon. May 1,500, 1,000, ganyan. So, ganun po yun. At ang pinaka-importante, nakatipid ho kayo kasi drink all you can. Eat all you can, drink all you can. Siyempre, ang priority ipapakain. Papatikimin ko naman kayo ng ibang mga putahe. Pag malapit na kayo umuwi. Yes. Yan. So, kumbaga, para naman makatikim. No, Kasi lagay nga natin sinasabi, macrobiotic 1,000, Oo. 1,000 recipe. Sabi, asan yung iba? Puro recipe, 1,000, 1 and 2 lang. Puro kasi basic eh. Oo, Puro basic. kasi umpisa eh. Iba. Mga tao naman, puro umpisa eh. Hindi pa Opo. nga tapos eh, maatras na eh. Oo. Minsan, di ako bumabalik. Kasi unang-una, pag gumanda ang pakiramdam, okay na ako. Hindi nagawa. Alam mo, sabi ko, hindi ka pa okay, hindi ka pa okay. Sabi mo, Hindi pa ako nakinabang. gusto mo lang mabentahan eh. Sabi mo, joke, ako na nga nagsasabing okay na ako eh. Tapos sasabihin mo, hindi okay. Ganun kasi, ang pinagbabatayan lang ng tao, yung feeling, yung pakiramdam mo na okay ka na, di okay. O di okay. Ano magagawa ko kung okay ka na. Pero ako kasi, yung standard ko iba, una-una, kumari, magpa-laboratory. Bakit ka mo? Siyempre, paano natin malaman kung ano yung mga abnormal sa katawan mo na magiging normal. Yun ang point natin doon. Kaya, as much as possible, may laboratories so that maybe after a month, 2 months, 3 months, magpatingin ka uli, balik ka uli sa laboratory mo so that makita natin yung mga changes. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi yung pakiramdam, ay, kumusta ka? Okay naman ako, okay na ang pakiramdam ko. Okay. Yan ang tawag ko dyan, pakiramdam. Because, kung ngayon ka palang nakaranas na ganito,
probiotic, lifestyle. Oo. Eh, sinisigurado ko sa'yo, ang dami mong sikreto dyan na hindi na ilalabas. Bakit? Kailan na ba tayo naglinis ng katawan natin? Paligo, oo, hilamos. Pero yung sabihin mo, lilinisin mo yung mga kalamnan mo, yung loob ng laman loob mo. At saka unang-una, mahirap po maglinis ng laman loob. Kita mo nga yung kinakare-kare. Di ba laman loob yun? Yes, opo. Oo. Eh, kinukutsilyo mo na, binabanlian mo na, ini-scrub mo pa. O, ang tanong, madali ba linisin? Siyempre, hindi. Alam nyo naman yun eh. Yung kinakare-kare, large intestine yun eh. Bitokang malaki. O, yun naman sinisitsaron bulaklak. Palagay nyo. Madali ba linisin? Ang tanong, how often ka naglilinis? Yes. Maybe sabihin natin, nagwa-once a year ka ba man lang? Kaya ang dami po talaga mga kaso na ang dahilan po ng ating kamatayan ay mga unwanted elements. Ibig sabihin, no, hindi na ilalabas in due time. So, kailangan natin na ma-experience talaga yung totoong paglilinis ng ating mga kalamnan mula anit ng talampakan. From down, from inside out. Ika nga. Okay? So, sa madaling salita, ito pong ating ginagawa ay paglilinis hindi lamang ng kaluluwa natin, kundi ang paglilinis ng ating kalamnan. Yun po ang ibig sabihin. Okay? So, kaya, as much as possible, ito pong ating ginagawa, unang-una, tanongin natin yung sarili natin. Saan ba ako nakatayo? Ano ba ang status ng katawan ko? Ano ba yung nangyari sa nakalipas? Ano ba ang hinaharap? Saan ako patungo? Nakuha mo ba, Jopay, kung paano mo umpisa ng isang tao para pagalingin, para palusugin, ano bang babain yung buhay? Kasi alam nyo, sa infection, karamihan ang namamatay. At lahat ng sakit, iniisip ko ano bang sakit ang walang infection. Halimbawa, meron kang arthritis, o di ba may infection din yun? Opo. Kaya nga namamaga may foreign body, o sige, diabetes. Di ba't may infection din yung mga yan? O ano yung hika, wala ba? Meron din ang baga niyan, magkaka-infection din yan. So, in other words, sa iba't ibang pangalan ng sakit, ang ating katawan, kumbaga, parang hunyango, nakikikulay kung saan siya. Camouflage. Oo, parang gano'n. So, in other words, kailangan natin labanan ang invaders. No, parang Abu Sayyaf o NPE, ang tawag dyan. Whatever, microorganism, bacteria, virus, viral, whatever. Basta foreign body sila na pumasok sa teritoryo ng ating kalamnan. So therefore, magkakaroon niya ng tinatawag na infection o battle. Alam mo yung may namamaga? Meron niyang battle, ibig sabihin. Meron labanan na nagaganap. Merong foreign body na pumasok sa loob. Para bang sinisiksik yung mga laban mo. Oy, alis na dyan, alis na dyan. O, bakit bagong dating ka, ang policy mo dito? Siguro, ganun nag-aaway yung mga laman ng tao. Kaya, anong nangyari? Namamaga. Ayan. So, minalas-malas. Hindi na umalis yung dalawang nag-aaway doon. Kaya, na-edema na, manas na yung binte, meron ng mga gangrenous wound, lalo na sa diabetic. Mag-ingat po kayo kasi meron mga cases hindi na gumagaling. Pero sa atin namang case, meron na tayong cream, meron tayong lotion, skincare tayo, na hindi naman po commercialize, personalize pa rin. Siguro talagang ganito napakalarang ko, Jopay. Hindi na ako makapag-commercialize. Palagay, pero personalize na lang palagi. So kasi kung talagang gusto natin gumaling, dapat i-maximize talaga natin yung kakayanan ng ating katawan against doon sa ating um, yung invaders. Yan. So, ang problema, kung ito ay matagal na sa bagay ng katawan na namamaga, hindi maayos-ayos, kumbaga bakokang na sa madaling salita, warak-warak na, wasak-wasak na. Ganyan.
yung may mga masakit man tanggapin, talagang kailangan sabihin. May mga cancer, may mga advanced tuberculosis, yung may mga arthritis, yung mga, ako, hanggang sa lumala talaga ng lumala. So therefore, ang ibig sabihin nun, aging process. Pag nag-aging process ka, ibig sabihin ng aging process, tumatanda na, naluluma na, pinukupasan na ng parang damit Opo. na nagwo-worn out na sa katagalan. Kaya di mo gamitin yan, mapupunit at mapupunit na yan. Sabi ko sa'yo, Easy. yun ang pinangkasal ko nakalagay naman sa isang maayos. Palibasa, maninipis yung tela. Parang parang gasgas na, samantalang hindi mo naman ginagamit. O, yung mga ganun ba? Yung mga pinang-okasyon natin, itatago, tago sa baul. Alam mo, Jopay, meron ako noong one time na nag-Christmas party ako noon. Ang ginawa ko, costume, Pilipiniana. Naglabasan yung mga nakatago nilang mga, Sa baul. yung may mga ring-ring, yung mga yung may mga tool dito sa sleeves. Katuwa pala yun. Si Chris Alsaga nga kasama may picture Siya pa nga yung host niya eh. O, di ba? So, ayun, ibig sabihin nun, tayo hindi kasi nakapag-prepare ngayon ng affair, di ba? Yes. Kasi marami tayong ka-affair. Oo, ka-appearance. No? So, tulad yan, ngayon pa lang yung January, napupuno na naman yung kalendaryo natin. Merong, ano nga pala yun yung buwan? Oo, hindi ko na dala yung babasahin. Ano ito ang tawag niya? Universal Peace Federation. Gaganapin sa Inaris dyan sa Antipolo sa January 10, 11. Oo. Hindi pala yung 11 lang sa Inaris Antipolo. Yung 10 is dyan sa Summer Street sa Quezon City. Ewan ko kung saan yun. Pero parang hotel yata yung area na yun. Isipin mo, buong Asia, ang, ewan ko ba, 13,000 yata magiging ulis. Dami yun di ba? From different countries, buong Asia. At dito pa ginawa. Ang tawag ay Universal Peace Federation. Ito yung mga clergymen. Ito daw ay families, ang family, parang parang it's a sort of prayer meeting dahil sa mga nangyari sa ating bansa, mga kalamidad, etc. Parang prayer rally na gagawin na interfaith, interdenominational. Diba ibang relihiyon yun? Hindi lang isang relihiyon. Dahil siyempre, pare-pareho naman tayong tao Kumbaga, walang discrimination. Hindi pwedeng bukod ka, bukod ako, magkakabukod. Lahat tayo ng awa sa Diyos So kaya, interfaith ang tawag. Conference. Yan. So, meron akong invitation. Ako naman ay pupunta. January pa yun 10, 11. Basta merong international. Ang mura nga, kasi parang 3 araw yata. Kasi kung taga rito ka, Pilipino ka, di syempre, hindi ka naman mag-hotel. 5,000 lang ang bayad. With food, may almusal, tanghalian, hapunan, tapos may hotel accommodation pa. Wow. Ano daw yun parang subsidized. Ewan ko sino nag-subsidize niyan, sponsor niyan. Sabi ko, ang mura naman ito. 3 days sa hotel. Hindi ako nagkakamali. Dahil may datingan, Friday. Pero siyempre, naka-check-in ka na niyan. Tapos, Saturday, Sunday, 10, 11. O di, yan. So, ibig sabihin nun, nakikiisa tayo doon sa pagkakaroon ng peace talk. Para bang peace talk? Hindi naman dahil di man sila nagkakagalit, pero it's something like universal peace conference. So, sabi ko samantalahin ko to kasi mahal kaya mag-hotel, Tapos, may pagkain ka pa, may conference ka pa, o diba?
Pero actually yun, nilalaan doon sa mga foreigners. Siguro, pwede rin naman kahit Pilipino. Bakit di ka po pwede? Babayad ka naman eh. So anyway, yun pong ating mindset, yung ating mga takbo ng isip natin, hanggat di natin na itatama, walang peace pa, hindi tayo magkaroon ng recovery. Oo, ha? Yung physical body natin ay hindi magkaroon ng recovery or reconciliation with the nature or Adaptation. yung paggaling ba. So, kailangan pala talaga spiritually tayo po ay mag-iisip ng tama. Hindi yung may tama tayo. May tama tayo sa ulo. So, yun ang kumbaga meditation or parang gano'n siguro ang gagawin doon sa sa conference na yun. So kasi gulong-gulo na ang buhay natin, gulong-gulo ang utak natin. Kaya yung pagkakasakit natin ay bunga lang po ito ng state of mind. O, kaya lang, meron tayong pasyente. Health conscious naman siya ha. Sabi nga niya, kinakwento niya, yung naka-check-in sa atin, sa opisina, sabi niya, pag may mga event, may mga affair, pinagsasadya nila ako ng pagkain ko. Dahil alam nila na hindi na naman ako makakakain ng kinakain nila. Aba, parang super lady to Kasi, alam mo yun, di ba, kita mo naman si Madam. So, ewan ko nakakakwentuhan mo o nakaka-istoryahan mo. Wala pa. Kasi Hindi pa. biglang Hindi pa kayo nag-istorya. Ang mga maganda rito, siya mismo nurse. Yung anak niya nurse. Pero yung anak na lalaki, ang laki. Ako, mabuti na lang may bumibitbit sa kanya, ano. Ang hirap kaya kung wala mag-aalaga sa'yo. Salitan sila ni ate. Ha? Salitan sila ni ate. Pag umaga si ate, pang gabi si... Oo, Marites, no? Meron pang gabi, pang araw, yung anak niya na nurse, pang gabi. Si Marites natin, pang araw, no? Pero mamaya, babalatan ko na siya mamaya. Balatan. Parang palaka eh. Babalatan. Nadisik. What to do when you're sick and tired of being sick and tired. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay may sakit at pagod na sa pagkakasakit dahil sa pagod? Ba, ano kaya yun? Anong gagawin kung may sakit ka at tired at pagod ng pagkakaroon ng sakit dahil sa sobrang pagod? Tingnan mo nga, intindihin mo nga mabuti ito. Sige po. What to do when you're sick and tired of being sick and tired? Anong gagawin kung ikaw ay may sakit at dahil sa pagod ng pagkakasakit, pagod ng pagkakasakit, at ng pagod? Oo nga, ano nga yun ang gagawin? Paulit-ulitan ng inyong sakit, para bang ka na, sawa ka na, parang gano'n. Parang itong ganitong style, nagsasawa ka talaga eh. Ano bang gagawin ko? May sakit ako. Sa pagkakasakit ko, napapagod ako magkasakit dahil umaga paulit-ulit na lang. Chronic. Chronic, oo. And tired of being sick and tired. Napapagod sa pagkakasakit at pagod. Ayun. Napapagod na ako sa pagkakasakit ko at pagod. Parang nakakalito. So anyway, ano ang gagawin natin? Una, magdasal. Yan ang isang minsan nakakalimutan natin or sometimes. Ang tawag pala chronic fatigue immune dysfunction syndrome. Mahaba na. CFIDS, chronic fatigue
immune dysfunction syndrome, commonly called chronic fatigue syndrome. Ayun, mas maiksi, ano? Chronic fatigue syndrome. Paulit-ulit na pagod ng pagkakasakit. Okay? Pagkakasakit dahil sa pagod. Pagod ng pagkakasakit. CFID. CFIDS. Chronic fatigue Immune dysfunction syndrome. Ayan. So, ang isa po dito ay tinatawag na lysine, amino acid o protein. Kaya ako, di ba, Protein sa diet. recipe 1 and 2, meron akong protein diet extra. Kaya nga nagiging 18,000 yun eh. Dahil supposed to be recipe 1 and 2. Yung isang recipe, hindi ko maibigay. Kasi, talagang, yan nga, yung protein diet. Alam niyo po yung may mga cancer, ang isang common denominator, hindi ho balanse ang kanyang protein. Kung pag-aaralan natin ang foundation, ang basic principle ng ating gamutan, ano po, yung maging malinis. Bakit? Di ba ako naliligo? Hindi ho lang sa paligo. Mas parumiho ang loob kaysa labas ng katawan natin. Kasi yung maligo ka, o di ba, ate, araw-araw maligo ka. Pero yung loob ng katawan mo, sige nga, paano mo papaliguan yun? Yung loob ng katawan, Jopay. O sige, yung bungo mo, paano mo lilinisin yung bungo mo? Meron ka bang alam, Jopay, para maglinis ng bungo? Ganito yon, yung bungo ng tao, merong kanal yan, may drainage. Ang drainage na yan, butas, papunta sa ilong, sa mata, tenga, bibig, ganon yun. Nandun yun sa utak natin, yan. Nakabalot pa nga ng parang parang bao. Yung pinakautak, nandun sa loob ng bao. Okay. So, ayun, kunwari, meron ka meningitis. Aba, ano ba yun? That is an inflammation of the covering of the brain. O ha? Meningitis. Namamaga. Magre-recipe 1 into ka. Maximize. Kahit na bata ka pa, kahit na matanda ka, basta dapat ma-maximize mo kung anong epekto ng ating pagkain gamot. Then, after 1 week, babalik ka for evaluation. Sa pagkakaroon natin ng evaluation, hindi ko naman sinasabing hindi pa kayo magaling. Kaya lang, talagang meron na kayong mararamdaman changes o pagbabago doon sa inyong ginawa na paglilinis pa lang. Para bang gumaling ka na ng 50%. O, kasi nga naman, without cleaning up to the cellular level, di mo pa malinis, tuloy-tuloy po ang pananalasa ng mikrobyo sa mga bahagi ng katawan. So therefore, ano mangyayari niyan? O sige, pag mahina ka na, mahina ang immune system mo, lalo na silang dadami. Kumbaga sa piyesta, carnival. Uy, ang bait ng amo ko. Nilalagyan ako ng mga pagkain, basura pala yun, pagkain na yun. Hindi mo alam, lalo tumataba yung sakit mo. Bakit? Kain ka nga ng kain ng mga commercialized na pagkain. Dapat pagkain gamot. Ako naman take it or leave it Bakit ba? Hindi ko naman kayo pwedeng pilitin. Pero ito ay recommendation ko na para masustain ninyo, makita natin pare-pareho ang mga pangyayari na nangyayari sa iyong kalamnan. Ayan. Kaya, Jopay, yung ating promo mamaya doon sa Santiago Building, pumunta ko kayo, bukod doon sa facial treatment ni Jopay, okay, meron pa ako kayong karapatan na maka-avail. Meron tayo free facial treatment, may eye wash, patry natin na eye wash, and at the same time, yan. Libre patak, ano? Libre patak. Patak. Libre facial, so natikman mo na. Pwede ka mag-iris analysis doon, ha? Sa Doon sa Santiago. kung gusto mo pa,
Oo, pwede yan. No? So, Hindi na nabubuo ay. pero ano eh, ang aking tingin eh, kinukumbida ko yung acupuncturist. Oo nga, sana. At saka isa pa ho, inimbitahan ko na rin kayo na mag-aral, Jopay, Alin? nitong alternative medicine. Oo. Kasi merong goal yung society ng naturopathy na to put up a health, health practitioner or maybe center, with a center. The health practitioner, alam mo, in every barangay, ano, yun ang pinaka-mission natin with the Philippine Naturopathic Society Incorporated. Diba salita? Marami po ang mga tao na matutulungan o gagaling o kumbaga sana mas ma-enhance natin yung tinatawag na medical tourism or wellness tourism. Kasi pag medical tourism, talagi may gamot yun eh. Eh tayo, wala naman tayong binibigay ng gamot. Di, pwede na. Wellness tourism na lang. Kaya eto, intindihan niyo mabuti yung aking invitation. If you can afford to buy 1 unit or 2, better. And then self-liquidate. Ang down ka ng 1 million. Yung 600, papasok natin sa building. Yung 400, interior. So kung meron ka ng room doon, under your name, siyempre. Ako naman ang mag-ooperate. Self-liquidate natin. Magkakaroon yun ng 4 na higaan. Yung higaan natin parang cabinet, nakamount pag hindi ginagamit. Pag gagamitin na, pupus mo lang, o di higa na yun. 4 na kama or occupant sa isang room. With our charity price, 5,000 per day, di ba? So we can accommodate 4 people in a day, which is paying 5,000, that is 600,000. Eh, sino ba may-ari na unit? Di ba ikaw? Ang investment rate is only 1 million. Magkano halaga ng unit natin? 3.5 million. O 1 million lang nilabas mo. Kung meron kayong kikitain sa pamagitan ko, yung ate, siyempre hindi mo naman maiwasan talaga eh. Magla-lifestyle talaga yung mga tao eh, no? Eh, ano ang mangyayari? Ay, di kikita ka, natural. Kasi, paghatian ng management, oo, yung magmamanage ng room mo, at nung may-ari ng kwarto o ng unit, kunyari, Jopay, siya yung unit, ano? Ako yung operator. Yung mga galing probinsya, galing Amerika, galing Canada, kung saan-saan ang galing, pupunta na Maynila. Sa halip na sa hotel ka, sa guest room na lang kita. Yes. Mag-guest room. Meron ka pang treatment, meron pa nangyayari maganda, nakaka-eat, all you can drink, all you can ka pa. O diba, ang ganda-ganda nun. Ano masasabi mo, Jobs? Correct. Correct lang. Oo. Wala kang comment. Isipin mo yan, sa halagang 5,000, eh meron ka ng kalusugan. Siyempre, 7 araw naman yun, 7 times 5, 35, di ba? Sulit na sulit yung doktora. Ha? Sulit na sulit. Ay, sobrang sulit talaga. Yung dermatological lang, eh, Sila na lang magsasawa. yung cream lang eh, Sila na lang 5,000 magsasawa. na eh. Dahil siyempre, buong katawan yan, di mo lang pwedeng tirin. So, sa ibang salita, doon lamang magiging kaganapan ang sinasabi natin, Super Ladies Lifestyle. Yes. Kapag tayo nagsama-sama sa isang bubong, Correct. West Insula Tower, 25-story building, kanto ng EDSA at West Avenue. O diba? Ang ganda kaya? Oo. Kung sama-sama together, andyan, may room for the spa, meron for the treatment, meron for the ballroom dancing, may itulukin. Ang ating itulukin from 10 o'clock to 3. From 10 o'clock to 3. Before and after that, by order na lang. Ganon po ang magiging sistema natin. So, yun yung gusto mag-self-liquidate ng condominium. With your 1 million, aba, big time ka. O, paglipat mo, SM, paglipat mo, Trinoma, walking distance lang, may MRT, LRT, tapos may jeep, papunta ang Quiapo, sa harapan mo na. Kumbaga, napaka-simple, napaka-tipid. Pero wala na tayong oras. Kahit tipirin natin, Yes. wala na tayong oras.
Kaya siguro po, yun ang mga gusto mag-invest, magkaroon ng condominium with that self-liquidation aspect. Yan. And then, of course, yung ating pang-horizontal naman sa mga barangay, o medyo maganda kasi bundok na talaga. Yes. Doon sa Infanta tayo, sa Real Quezon. Dahil bundok talaga yun. So, yun magbibigay tayo ng, let's say, 1,000, hindi 1,000 hectares, 1,000 square meters. And then, tuturuan ko kayo magtanim. Yung ating, Hydroponics. hindi, yung hydroponic that is Dito na only yan. applicable dito sa syudad. Pagka Vertical. doon na, utilize na natin sa pamagitan ng soil plants, di ba? So, sige. Agriculture. Oo. Organic farming. Ito ay self-sufficiency. In fact, pwedeng i-apply ito sa Tacloban. Correct. Kaya lang, isipin na, ay paano yan, puro patay yung mga lupa namin. Hindi na bale. Mabubulok na rin yun eh. Hindi na ano yun. Basta, importante ngayon, matuto kayo, mag-self-sustainability kayo, mag-self-sufficiency kayo, at hindi tayo maging liability ng society, ng Pilipinas, kung maaari magiging asset pa tayo. Kaya yung mga kabataan dyan, yung gusto mag-immigration visa sa Canada, pamilya yun ha. Isa lang ang babayaran mo, nanay, ay hindi nanay ha, asawa at anak, hindi ko sabihin. Okay, so, kailangan po natin ang mag-isip ng mabuti at i-consider ito mga suggestion ko so that hindi utang sa kapitbahay ang inyong iiwan sa inyong mga anak at mga apo. Okay, ito ay magandang suggestion. Gaganda lang ito kung magmamaterialize sa buhay mo. Or else, lugi ka. Kasi yan, pwede nang mag-practice, at the same time kumikita, mababayaran mo ang pondo ng natural lang. Okay? So tayo naman, magbibigay ng tuloy-tuloy na pagbibigay ng charity prize. Pero there are times na hindi na yan charity. Maybe later. Gusto lang natin patikim yan sa mga tao. Pero paalaman na tayo Po, pala. tumawag na lang po kayo 871-472-871-4723. Good luck po sa inyo lahat doon sa Santiago Building. Magkita-kita po tayo. Victory Mall, nandiyan naman po si Tita Beth, 4th floor ng Victory Central Mall. Basta availability na, meron sa Caloocan, meron sa Quezon City, dito sa West Insula, 11th floor, room 15, 1115. Ano? At mag-avail kayo ng ating pagkain ay Yes. Yung maglilinis ng mata, 350 ho. Yung maglilinis ng balat, 350 rin. At hindi nyo matatawaran ang epekto niyan. So, therefore, conclude. Magpalusok, magpalakas, magpaliksi, magtaba na bayo na aray na aray. Ang hindi mapigilan, mamatay ng nakangiti, hindi po nakangiwi. Siyempre, tayo po ay pansamantalang mag-iwahiwalay, ngunit magkita-kita tayo sa mata sa pamagitan ng ating orientation seminar sa Victory Mall, doon sa Santiago Building, mamaya, alaw na ng hapon, at dito sa West Insula. Kung maganda niyan, mag-appointment kayo talaga sa pamagitan ng 0999-8558-737. Ako naman po inyong scientist, Dr. Romini Alpay, sa mga naturopathic doctor na kilala sa Pilipinas. Good health po sa inyo lahat. Sumayin niyo ang katotohanan.